Ang pangalan ko ay Sheikh Khaled bin Talal Al-Qasimi, may-ari ng Al-Qasimi Group ng Langis at ng pinakamalaking hedge fund sa gitnang silangan. Kilala ako ng marami bilang isang Arabe na bilyonaryo na nasa Forbes sa loob ng 3 taon ng sunod-sunod. Ngunit walang sinuman ang nakakita sa akin sa ganitong kalagayan. Sa ngayon, nakatayo ako sa pribadong parking lot ng Dubai Airport, nakatingin sa Gulfstream G700 private jet na kararating lang galing sa check-up na may mukhang mas seryoso pa kaysa sa negosasyon ng bilyong-bilyong barrel ng langis. Ito ay dahil ang aking kaisa-isang anak na lalaki, si Abdul, 19 taong gulang, ay nakaranas ng matinding mental breakdown habang nag-aaral sa London School of Economics. Sabi ng doktor, severe depression at anxiety. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang lumabas ng kwarto at bagsak ang lahat ng grades niya. Nagbayad ako ng malaking halaga para sa pinakamahuhusay na psychiatrist sa England, ngunit iisa lang ang sinabi nilang lahat. Sobrang pressure po ang dinaranas ng bata, Ginoong Sheikh. Nanginginig ako sa galit. Pinadala ko siya sa London, hindi sa kindergarten. Pinag-aral ko siya sa pinakamahal na pribadong eskwelahan sa Dubai mula pagkabata. Bakit siya naging ganito? Noong gabing iyon, tumawag ako sa isang matalik na kaibigan na may-ari ng isang tanyag na universidad sa Boston. Nagsalita siya ng may malambot na boses ngunit direkta, Khaled, kailangan ng pahinga ng anak mo. Ipadala mo siya dito sa Boston. Mayroon kaming napakahusay na mental recovery program. Sasagot na sana ako ng oo, ngunit inilapag ng aking asawa, si Laila, ang kape niya at mahinahong nagsabi, o baka, subukan muna nating ipadala si Abdul sa Pilipinas sandali. Tumawa ako ng malakas at napatingin sa akin ang aming katulong. Pilipinas? Iyang bansang puro beach at karaoke lang? Laila, nakalimutan mo na ba na ang anak natin ay tagapagmana ng pamilya Al-Qasimi, hindi isang European backpacker? Ngunit hindi pumayag si Laila. Ibinukas niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang video clip na nakabookmark. Ito ay clip ng mga estudyante sa isang universidad sa Maynila na nagpepresenta ng solar energy project sa mga banyagang investor. Ang mga bata ay matatas mag-Ingles, may cutting-edge na ideya, at higit sa lahat nakangiti sila ng taos-puso. Pinatay ko ang clip. Patalastas lang yan, Laila. Huwag kang maniwala. Ngunit noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ng aking maputlang anak na nakayakap sa tuhod niya sa dorm sa London ay hindi maalis sa isip ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na hindi inasahan ng sinuman. Kinansela ko ang tiket ni Abdul papuntang Boston at inutusan ang piloto na maghanda para sa direktang lipad patungong Maynila. Magpapahinga kami sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Kung hindi talaga maganda, ibabalik ko ang anak ko sa Dubai, sabi ko sa sarili ko. 2 linggo lang. Ngunit hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magpapabago sa buhay ng buong pamilya namin. Sa loob ng jet, tahimik lang si Abdul na nakatingin sa labas ng bintana. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga universidad sa Maynila bagaman labag sa loob ko. Nakita ko ang mga pangalan na hindi ko pa naririnig. Universidad ng Pilipinas, Ateneo, De La Salle. Napatawa ako ng mahina, parang pangalan ng mga lumang simbahan. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakakita ako ng mga review mula sa mga banyagang estudyante na nag-aral dito. Hindi lang pag-aaral, kundi pamumuhay. Ang mga propesor ay hindi lang nagtuturo, sila ay mga ate at kuya. Dati gusto kong mag-aral sa MIT, pero pinili ko ito at hinding-hindi ako nagsisi. Pinatay ko ang laptop, walang kuwenta. Ngunit sa kaibuturan, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagyanig sa aking dibdib. Nagsimula nang bumaba ang eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang Maynila, sa gabi ang mga kumikinang na ilaw na parang mga diamanteng ikinalat sa ibabaw ng Manila Bay. Sabi ko sa sarili ko, 2 linggo lang. Ngunit hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magiging simula ng pinakamalaking himala sa aking buhay. Napakahusay at napakalambot ng paglapag ng eroplano. Bumukas ang pinto at isang amoy ng mainit at maalinsangang hangin ang sumalubong sa amin kasabay ng bahagyang bango ng sampagwita. Kumunot ang noo ko. Bakit may amoy ng bulaklak sa airport? At pagkatapos, nakita ko ito. Isang linya ng mga opisyal ng airport ang nakatayo ng maayos, may hawak na sariwang sampagitalay. Isang lalaki na naka-white suit ang nagbigay ng masiglang ngiti at nagsalita. Kumusta po, Ginoong Sheikh Khaled at Ginoong Abdul?
Maligayang pagdating sa Pilipinas. Nagsalita siya ng perpektong Arabe na may tunog Dubai. Natigilan ako sandali at mahinang natawa. Mukhang may surprise tayo mula pa lang sa unang hakbang. Ngunit hindi ko pa alam na ang totoong surprise ay naghihintay pa sa akin sa unahan. Ang Mercedes Maybach limousine na inarkila ko ng maaga ay nakaparada sa tapat ng VIP gate. Pero nakatayo pa rin ako roon, nakatingin sa sampaguit talay na nakasabit sa leeg namin ni Abdul. Ang matamis na amoy ay halos nakakalasing. Ginoong Sheikh, handa na po ang sasakyan, sabi ulit ng driver sa Arabe. Tumango ako, ngunit hindi pa rin kalmado ang aking isip. Nakalapag na ako sa Heathrow, Frankfurt o JFK ng daan-daang beses, ngunit wala pang nag-aalok ng sariwang bulaklak bilang pagbati. Habang papasok sa lungsod, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sobrang traffic. Gusto kong pasabugin ang sasakyan. Libo-libong sasakyan ang nagsisiksikan na parang sardinas sa lata. Ang mga motorsiklo at tricycle ay sumisingit na parang mga langgam. Walang tigil ang busina. 8 lane ang kalsada. Ngunit 1 lane lang ang tumatakbo. Lumingon ako kay Abdul. Tahimik pa rin siyang nakaupo, bahagyang nakababa ang bintana at ang mainit na hangin ay humahagod sa buhok niya. Tingnan mo yan, Abdul. Sabi ko na sa'yo, ang bansang ito ay... Magsasalita na sana ako, ngunit natigilan ako dahil sa harap namin, isang ambulance ang pilit na sumisingit mula sa intersection. Lahat ng sasakyan ay huminto agad. Walang nagbusina, walang sumingit, walang nagreklamo. Maging ang mga motorsiklo na nagmamadali ay huminto at naghintay hanggang makadaan ang ambulance. Napaanga ako. Sa Dubai, kung mangyayari ito, tiyak na magsisigawan ang mga tao. Ngunit dito, lahat ay nagngitian sa isa't isa. Ang driver ay lumingon at ngumiti sa akin. Dito sa Pilipinas, kapag may ambulance o fire truck, lahat ay nagbibigay daan muna, Ginoong Sheikh. Hindi na kailangan ng batas. Matagal na kaming ganoon. Nilunok ko ang laway ko. Ang salitang papaunlad na bansa na nakadikit sa isip ko sa buong buhay ko ay nagsimulang gumuho. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati, nakarating kami sa Mandarin Oriental Hotel sa gilid ng Pasig River. Nakapanatili na ako sa mga 6 Pink Star Hotel sa buong mundo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang bellboy ay isang binata na kayumanggi, may malapad na ngiti at singkit na mata. Magalang siyang bumati at nagsalita ng Arabe na may tunog Lebanese. Assalamu alaikum, Ginoong Sheikh. Maligayang pagdating sa Maynila. Ako po si Arman. Nag-aral po ako sa high school sa Beirut. Hindi ko pa po nakakalimutan ang Arabe ko. Binuhat niya ang bagahe ni Abdul gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay ay patuloy na nakabati sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, lumingon sa akin si Abdul. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Ang suite na inarkila ko ay napakalaki, parang isang palasyo. Ngunit ang talagang ikinagulat ko ay ang sulat na nakalagay sa mesa, cream-colored na papel, may gold-stamped na sulat Filipino. Mahal na Sheikh Khaled bin Talal Al-Qasimi, ang kolehiyo ng medisina ng Universidad ng Pilipinas ay nag-aanyaya sa inyo at kay Ginoong Abdul na dumalo sa aming seminar tungkol sa inobasyon ng psychiatry sa ika-21 siglo bukas ng 9 a.m. Nabalitaan po namin ang stress na nararanasan ni Ginoong Abdul sa pag-aaral. Nais po naming tumulong. Wala po itong bayad. Nang may mataas na paggalang, Professor Dr. Eduardo Reyes, nakatayo ako ng tulala. Hindi ko pa sinasabi sa sino man na narito kami dahil may sakit si Abdul. Maging ang sekretary ko ay hindi alam. Lumingon ako kay Arman. Ngumiti siya ng bahagya. Ang hotel po namin ay partner ng UP. Nakita po namin ang pangalan niyo sa sistema ng booking, kaya automatiko po kaming nag-abiso sa kanila. Kung hindi po kayo available, ikakansela po namin agad. Itinaas ko ang kamay ko at nagsalita ng may bahagyang panginginig. Huwag kang magkansela, pupunta kami. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe ng kwarto, nakatanaw sa Pasig River. Ang kislap ng ilaw mula sa mga ferry ay sumasalamin sa tubig. Sinindihan ko ang aking unang sigarilyo sa loob ng 3 taon. Akala ko, ang Pilipinas ay isang lugar lang para sa mga bakasyonista. Ngunit ngayong gabi, nagsisimula akong makaramdam na ako ang isang tanga. Sa ibaba, ang ilog ay umaagos pa rin ng dahan-dahan na parang sinasabi sa akin, maghinay-hinay lang, Ginoong Sheikh. Nagsisimula pa lang ang kwento. Itinapon ko ang upos ng sigarilyo sa ilog at bumalik sa kwarto. Bukas,
Makikita namin kung ang bansang ito ay mayroon lang sampagita at ngiti o mayroon pang mas higit doon. Hindi ko pa alam na ang sagot na naghihintay ay magpapaluhod sa akin sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, nagising ako ng 5 a.m. Mahimbing ang tulog ni Abdul, kalmado ang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nagtagal ako sa pagtingin sa anak ko, pagkatapos ay lumabas sa balkonahe. Ang Maynila sa madaling araw ay tahimik, taliwas sa inaasahan. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ang pag-usal ng panalangin mula sa malapit na simbahan ang naririnig. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng usok ng insenso ay humalo sa amoy ng kakanin mula sa kalye. Hindi ako makapaniwala na ito ang parehong lungsod kagabi. Ang sasakyang sumundo sa amin ay isang itim at makintab na Toyota Alphard. Hindi kasing karangyan ng Maybach, ngunit napakalinis na halos makita mo ang refleksiyon mo. Ang driver ay isang lalaki na nasa edad middle-aged. Magalang siyang bumati at inalok kami ng malamig na tuwalya na may amoy pandan. Magandang araw po. Ako po si Mang Saman. Dadalhin ko po kayo sa UP College of Medicine. Maaliwalas ang kalsada ngayong umaga, aabutin lang tayo ng 40 minuto. Tumaas ang kilay ko. 40 minuto? Kagabi, 1.5 oras. Ngunit nang umandar ang sasakyan, agad kong naintindihan. Lahat ng sasakyan ay automatikong lumiko sa kaliwang bahagi ng daan, walang sumisiksik sa kanan para mag-overtake, walang nag-uunahan, walang bumabangga. Tumingin ako sa relo, tama si Mang Saman, 20 minuto, narating namin ang tarangkahan ng universidad. Inaasahan ko ang isang high-rise na gusali at glass meeting room, ngunit ang nakita ko ay isang lumang gusali na may kulay krema, halos 100 taong gulang, may gold stamp na pangalan sa Filipino. Ang mga puno ay napakakapal at ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon na lumilikha ng mga batik-batik na anino. Kumunot ng husto ang noo ko. Ito ba talaga ang nangungunang ospital sa bansa? Ngumiti ng malapad si Mang Saman. Opo, Ginoong Sheikh, ngunit hindi tulad ng labas ang loob. Bago pa ako makasagot, isang binibining estudyante na nakasuot ng puting school uniform ang tumakbo patungo sa amin. Magalang siyang bumati at nagsalita ng perpektong Arabe na may tunog Syrian. Nagulat ako, magandang araw po. Ako po si binibining nila, 6th year medical student. Pinababatid po ni Professor Reyes na sunduin ko kayo, Ginoong Sheikh at Ginoong Abdul. Napaanga ako. Si Abdul, na tahimik na naglalakad sa likuran ko, ay bumulong sa Arabe sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Mas mahusay pa siyang mag-Arabe kaysa sa akin, Tay. Dinala kami ni Nila sa isang maliit na hardin na puno ng malalaking puno. May maliit na karatula na nakasulat, Herbal Garden, para sa mga pasyenteng may depresyon. Nakita ko ang ilang pasyente na umiinom ng herbal tea sa ilalim ng puno ng sampalok, nakikipag-usap sa mga estudyante ng nakangiti. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. Ang silid pulungan na dinalhan sa amin ay hindi malaki, kundi isang katamtamang bilog na silid. Ang mga upuan ay gawa sa matigas na kahoy ng nara na nakaayos ng pabilog. Sa gitna, may isang napakalaking puno ng nara sa isang palayok, kasing taas ng tao. Ang mga ugat nito ay nakaumbok sa lupa. Lumalaki na parang isang iskultura. Si Professor Eduardo Reyes, halos 70 taong gulang, may kayumang ginabalat at singkit na mata, ay lumapit at mahigpit na nakipagkamay sa akin. Hindi siya nagsalita ng Arabe, kundi nagsalita ng perpektong Ingles na may tunog Oxford. Ginoong Sheikh, kilala ko po kayo mula sa Forbes, ngunit ang mas gusto ko pang malaman ay, gaano nyo kamahal ang anak nyo? Natigilan ako. Wala pang nagtanong sa akin ng ganyan direkta. Nagsimula ang seminar sa isang bagay na hindi ko inasahan. Walang PowerPoint slides, walang graphs, walang statistics. Sa halip, isang 10 taong gulang na batang babae ang lumakad sa entablado. Hawak niya ang mic at nagsalita ng may malinaw na boses. Dati, takot na takot akong kumuha ng exam kaya hindi ako makatulog. Pero tinuruan ako ng ate doktora dito na magtanim ng maliit na nara sapling. Sabi niya, kung ang puno ay kayang lumaki sa isang maliit na espasyo, kaya rin nating lumaki. Ngayon, top 1 na ako sa eskwelahan namin. Malakas ang palakpakan sa silid. Sumunod ay isang 60 taong gulang na lalaki na itinaas ang kanyang braso, nagpapakita ng peklat mula sa brain surgery. Sabi ng doktor, kung patuloy akong magiging stressed, mamamatay ako.
Pero dito, pinayagan nila akong mag-alaga ng tilapia sa isang maliit na lawa. Nakalimutan ko na ang stress ko. Ngayon, malakas na ako at kaya ko nang sumayaw ng pandango. Nagsimula akong manginig. Si Abdul, na nakaupo sa tabi ko, ay humigpit ang hawak sa kamay ko hanggang pumuti ang mga buko ng daliri niya. Pagkatapos, direkta akong kinausap ni Professor Reyes. Ginoong Sheikh, alam kong iniisip niyo na luma ang lugar na ito, lumang gusali, walang kagamitan na kasing mahal ng sa Europa. Pero mayroon kaming isang bagay na wala sa Europa. Ang puso na talagang nakakapagpagaling ng tao. Itinuro niya ang puno ng Nara sa palayok. Ang puno ng Nara ay hindi kailanman tumatayo ng diretso ayon sa libro. Ito ay yumuyuko ayon sa ihip ng hangin, ngunit hindi ito nababali. Ganyan ang mga batang Pilipino. Hindi kami matigas. Kami ay umaangkop. Kami ay flexible. At yan ang dahilan kung bakit ang mga batang Pilipino ang may pinakamababang kaso ng suicide dahil sa pag-aaral sa Asia. Naramdaman ko na parang sinampal ako. Lumingon sa akin si Abdul, mapula ang mga mata, at nagsalita ng unang pangungusap niya sa loob ng ilang buwan. Tay, gusto kong subukan dito ng isang semestre. Pwede ba? Napaanga ako. At automatiko kong tatanggihan sana, ngunit ang imahe ng aking maputlang anak sa dorm sa London ay sumagi sa isip ko. Nilunok ko ang laway ko at dahan-dahang tumango. Sige, subukan natin ng isang semestre. Hindi ko pa alam na ang salitang isang semestre ay magiging habambuhay at ako mismo ang magiging taong magpapahayag sa buong mundo na ang lahat ng anak ko ay mag-aaral sa Maynila, hindi sa London o Boston. Ngunit sa ngayon, ako pa rin si Sheikh na mayabang na nagsisimula palang makita ang mga bitak sa pader ng sarili kong paniniwala. Tiningnan ko ulit ang puno ng Nara sa palayok. Ang mga ugat nito ay lumalaki ng malusog, kahit sa isang maliit na espasyo katulad ng aking puso ngayon na nagsisimulang gumalaw. Pagkatapos ng 3 araw, nakatayo ako sa harap ng UP College of Engineering. Katabi ko si Abdul. Nakasuot na ng simpleng puting t-shirt, hindi na ang kanyang 6-figure shirt. Iniisip ko pa rin na nanonood lang ako, ngunit ang totoo, kinansela ko na ang tiket namin pabalik sa Dubai. Isang maliit na batang lalaki ang tumakbo patungo sa amin, kayumanggi ang balat, magulo ang buhok at may malapad na ngiti na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Magandang araw po, ako po si Boss, first year student po sa Mechanical Engineering. Ako po ang maglilibot sa inyo sa college namin. Nagsalita siya ng perpektong Ingles na may tunog Amerikano. Automatiko akong nagtanong, nag-aral ka ba sa international school, boss? Tumawa si boss. Hindi po. Nag-aral po ako sa pampublikong eskwelahan sa Khon Kaen, ng Quezon Province mula pagkabata. Pero mahilig po akong manood ng TED Talk mula grade 4 pa po. Natigilan ako. Dinala kami ni boss sa isang lumang gusali na may brick na kulay kahel. Inihanda ko na ang sarili ko na makakita ng lumang lab at sinaunang kagamitan. Ngunit nang bumukas ang sliding door, napaatras ako. Ang silid, kasing laki ng soccer field, ay puno ng malalaking 3D printers. May mga robot na nag-assemble ng mga electric car ng mag-isa. Ang mga drone ay lumilipad sa paligid na parang isang kawan ng bubuyog. Ngunit ang talagang nagpabagsak sa akin ay ang nasa gitna ng silid. Isang puno ng Nara na nakatanim sa isang malinaw na tangke ng tubig. Ang mga ugat nito ay nakapulupot sa moisture sensor at sa malalapad na dahon nito may maliliit na solar panels na nakakabit. Ngumiti ng malapad si boss. Proyekto po ito ng 4th year students ang Nara Smart, isang matalinong puno ng Nara na nag-aalaga sa sarili niya. Sasabihin nito sa amin kung gaano karaming tubig at sikat ng araw ang kailangan at ipapadala ang impormasyon sa mga bukid sa buong Pilipinas gamit ang 5G. Ngayon, ang mga magsasaka sa Bicol ay nakapagtaas na ng ani nila ng 40% nang hindi na kailangang umupa ng tao para magbantay. Nakatayo ako ng walang kibo, parang na-stuffed. Lumapit si Abdul sa puno ng Nara, hinawakan ng dahan-dahan ang dahon at lumingon sa akin. May ningning ng excitement sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Dinala kami ni boss sa katabing silid. Doon, isang batang babae na nakasuot ng hijab ang nagpepresenta ng isang proyekto. Ang pangalan niya ay Fatima. Galing siya sa Zamboanga. Ipinaliwanag niya ang solar desalinator, isang makinang nagsasala ng tubig dagat gamit ang solar power na mas mura pa sa 10,000 piso. Ginawa ko po ito para sa mga mangingisda sa bahay. Ang tubig tabang po ay mas mahal pa kaysa sa gasolina.
Ang makinang ito ay nakakagawa ng 500 litro ng tubig tabang sa isang araw gamit lang ang sikat ng araw. Isang investor na taga Singapore ang nakikinig. Inabutan niya si Fatima ng business card. Fatima, gusto kong bilhin ang copyright mo. Mag-uumpisa ako sa 20 milyon. Interesado ka ba? Huminga ng malalim si Fatima at ngumiti ng bahagya. Pag-iisipan ko po. Kasi gusto ko pong gamitin muna ito ng libre ng mga taga roon sa amin. Naramdaman ko na parang sinampal ako sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos, dinala kami ni boss sa Fab Lab sa basement. Doon, 2 high school student ang nag-assemble ng isang satellite na kasing laki ng kahon ng sapatos. Ito po ang PinoySat 2. Itutulak po ito sa kalawakan gamit ang SpaceX rocket sa susunod na buwan. Ang kabuuang gastos ay mas mababa pa sa P3 million, halos 10 beses na mas mura kaysa sa satellite ng NASA. Nagtanong ako ng may nanginginig na boses. At sino ang nagdisenyo? Isang batang lalaki ang nagtaas ng kamay. Ako po at ang kaibigan ko. Nag-umpisa kami noong grade 11. Nagbigay lang ng guidance ang professor. Kami po ang gumawa ng karamihan. Lumingon ako kay Abdul. Nakangiti ang anak ko. Ngumiti talaga sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Bumulong sa akin si boss. Alam niyo po, Ginoong Sheikh, dito, walang bata ang sinasabihan na hindi ko kaya dahil itinuro sa amin ng mga propesor na kung ang puno ng Nara ay kayang lumaki sa tigang na dalampasigan, kaya rin ng mga Pilipino na gawin ang lahat ng bagay. Tiningnan ko ang puno ng Nara sa lumang gusali. Ang sikat ng araw ay tumagos sa lumang bintana, ang mga dahon nito ay bahagyang nanginginig. Nagsimula na akong maintindihan. Ang puno ng Nara ay yumuyuko ayon sa hangin hindi dahil ito ay mahina, kundi dahil ito ay sapat na matalino upang malaman na ang pagiging flexible ang pinakamatibay na paraan upang mabuhay. Nang gabing iyon, nagsalita sa akin si Abdul sa unang pagkakataon nang hindi ko siya tinatanong. Tay, gusto kong mag-apply dito, hindi lang 1 semestre, kundi 4 na taon. Tiningnan ko ang aking anak at dahan-dahang tumango. Sige, kung saan mo gusto mag-aral, susuportahan ka ni tatay. Ngunit sa isip ko, may iniisip akong nakakabaliw. O baka, dapat din bang pumunta dito ang iba kong anak? Hindi ko pa ito kayang sabihin, ngunit ang binhi ng pagbabago ay nagsimulang tumubo sa aking puso tulad ng ugat ng Nara na lumulusot sa matigas na lupa. 1 linggo ang lumipas na parang isang kasinungalingan. Hindi na kami bumalik ni Abdul sa mamahaling hotel. Lumipat kami sa UP student dorm. Isang twin room na nagkakahalaga ng 8,000 bawat buwan. Maliit ang kwarto. May isang lumang ceiling fan. Ngumiti ng malapad si Abdul. Tay, ang kwarto ko sa London ay 10 beses na mas mahal kaysa dito, pero wala akong gabi na nakatulog ng mahimbing. Tumawa ako habang lumuluha at nagsimulang maramdaman na ako ay nababaliw. Ngayong araw, dinala kami ni boss para mag-lunch sa UP Engineering Cafeteria. Ang isang set ay nagkakahalaga ng 35, may 3 ulam at libreng tubig. Magsasalita na sana ako at magrereklamo kung bakit napakamura, ngunit nang makita ko ang mga estudyanteng nakaupo, tumahimik ako. Lahat ay malakas na tumatawa, masayang nag-uusap, walang nakayuko sa paggamit ng telepono, walang nagmamadali kumain. Mahinang nagtanong si Abdul kay boss, "Hindi ba kayo na-stress sa mga exam?" Tumawa si boss. "Na-stress, syempre, pero may malay na stress kami. Dito, itinuro ng mga propesor na ang utak na sobrang pagod ay hindi makakapag-isip ng anumang maganda. Kaya, tuwing Biyernes, 3 p.m., sarado ang college namin. Lahat ay kailangang lumabas at maglaro, pumunta sa simbahan o tumulong sa komunidad. Sino man ang lumabag, bawasan agad ng conscious grade. Halos mabulunan ako sa tubig. Conscious grade? Tumango si boss. Opo, ito po ay isang espesyal na grade. Kung mas mababa sa 70%, hindi po makakagraduate. Kasi, ang mahusay na engineer ay kailangan din ng puso, hindi lang utak. Nang hapong iyon, dinala kami sa Green Friday binago sa Bayanihan Friday. 5,000 estudyante ang sabay-sabay na nagsuot ng berdeng t-shirt, may hawak na pala, asarol, itim na bag at binhi. Sumakay sila sa bus upang magtanim ng bakawan sa Cavite. Pinili ang Cavite, malapit sa Maynila, may bakawan. Nakatayo ako ng tulala sa tabi ng bus. Si Sheikh Khaled, na nakasuot ng suit na ginawa sa Italy, ay magtatanim ng bakawan. Ngunit nang makita ko si Abdul,
na nagtanggal ng sapatos niyang Louis Vuitton at tumakbo para yumapak sa putik kasama ang mga bagong kaibigan niya. Ginaya ko siya. Malagkit ang putik at lubog ang mga paa ko. Ang amoy ng dagat ay humalo sa pawis, ngunit lahat ay malakas na tumatawa. Isang maliit na batang babae, ang nagngangalang Binibining Mint, palitan sa Yumi, ang nag-abot sa akin ng Nara sapling. Ginoong Sheikh, itanim po natin ito dito. Ang Nara pong ito ay lalaki kasabay ng inyong apo, ha? Tumawa ako hanggang sa lumuha at yumuko upang itanim ang unang puno sa aking 15 taong buhay. Tumakbo sa akin si Abdul, hinihingal. Tay, ngayon ko lang nalaman na mas masaya pala ang lumangoy sa kanal kasama ang mga kaibigan kahit hindi malinis ang tubig kaysa sa 5-star swimming pool. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na talaga siyang humihinga. Nang gabing iyon, nakipag-usap sa akin si Abdul hanggang 2 a.m. Tay, dati akala ko ang tagumpay ay ang magkaroon ng maraming pera. Pero dito, ang mga bata ay may wala pang P1,000 sa bulsa nila pero mas malaki ang pangarap nila kaysa sa akin. Tumahimik ako at mahinang nagtanong, at gusto mo bang maging ganoon? Agad na tumango si Abdul. Opo, gusto kong maging isang engineer na lumilikha ng mas mahusay na mundo, hindi lang lumilikha ng kita para sa pamilya. Mahigpit akong humawak sa kamao ko. Isang malaking pakiramdam ng pagkakasala ang bumagabag sa akin. Dati, itinuro ko sa anak ko na ang pera ang Diyos. Ngunit ang mga batang Pilipino ay nagturo sa anak ko na ang kaligayahan at kahulugan ng Diyos. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng email sa aking 3 anak na babae na nag-aaral sa Oxford at Harvard tungkol sa agarang pag-uwi. Mayroon kaming mahalagang bagay na pag-uusapan. Hindi ko pa kayang sabihin ang dahilan, ngunit sa loob ko, alam ko na, ang puno ng Nara na yumuyuko ayon sa hangin ay yinuyukuan din ang aking puso sa paraang hindi ko pa nararanasan. Itinaas ko ang baso ng tubig at bumulong sa sarili ko. Hindi na magtatagal, malalaman din ito ng mundo. Nang gabing iyon, nagbabasa ako ng financial report sa balkonahe ng dorm. Ang sikat ng buwan ay tumama sa malaking puno ng Nara sa harap ng dorm at ang anino ng malalaking dahon ay sumasalamin sa sementadong sahig. Biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono ko. Isang numero mula sa Dubai ang aking personal secretary. Sinagot ko nang may masamang pakiramdam. Ginoong Sheikh, masamang balita po. Si Arya, ang inyong panganay na anak na babae, ay nag-away ng matindi sa kanyang propesor sa Oxford. Ibinato niya ang kanyang laptop sa board, sumigaw na sawa na ako sa pagiging perpekto. Nasuspinde po siya at ipinauwi sa Dubai bukas ng umaga. At malinaw niyang sinabi na hinding-hindi na siya mag-aaral ulit sa Europa. Naramdaman ko na parang tinamaan ako ng kidlat. Si Arya ang aking matalinong anak na babae, ang bata na laging summa cum laude bawat semestre. Bakit siya sumabog ng ganito? Tinawagan ko siya agad. Ang signal ay mabagal at sa kabilang linya puro hikbi lang ang naririnig. Tay, hindi ko na kaya. Lahat ay umaasa na maging number 1 ako sa lahat ng oras. Wala akong kaibigan, walang bakasyon, walang buhay. Gusto ko nang mamatay. Ang salitang, gusto ko nang mamatay mula sa bibig ng aking anak na babae ay nagpaluhod sa akin sa sahig ng balkonahe agad. Tumakbo palabas si Abdul. Maputla ang kanyang mukha. Tay, anong nangyayari? Inabot ko ang telepono sa anak ko. Nakinig lang si Abdul ng 30 segundo. Ang mukha niya ay naging seryoso. Tay, si Ate Arya ay katulad ko noong 3 buwan na ang nakakaraan. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay ngayon, baka saktan niya talaga ang sarili niya. Tinakpan ko ang mukha ko. 2 anak na may sakit sa isip ng sabay. Naramdaman ko na parang ang imperyong itinayo ko sa buong buhay ko ay gumuguho sa harap ng aking mga mata. Hinawakan ng mahigpit ni Abdul ang balikat ko. Tay, may isang paraan lang. Pumunta siya dito kasama namin. Makikita niya gamit ang sarili niyang mata na ang pag-aaral ay hindi nangangahulugang kailangan mong patayin ang sarili mo. Inangat ko ang ulo ko at tumingin sa anak ko. Ang bata na dati ay may depression at hindi nagsasalita ay ngayon ang nagiging gabay ng kanyang ama. Kinabukasan ng umaga, inarkila ko ang private jet mula sa Dubai, dumiretso sa Naiya para sunduin si Arya. Habang naghihintay, naglalakad ako ng pabalik-balik na parang leon sa hawla. Si Abdul ay nakaupo ng naka-cross-legged, may hawak na telepono, nakikipag-usap sa kaibigan niyang si boss at sa iba pa. Oo, dadating talaga ang ate ko. Pakihanda lang ang bakanteng kwarto sa tabi ko. Salamat.
Tiningnan ko ang aking anak nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng 3 oras, lumabas si Aria mula sa arrival gate. Sobrang payat siya, malalim ang mga mata at magulo ang buhok. Hindi siya naka-makeup, walang alahas. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak hanggang sa manginig siya. Anak, patawarin mo si tatay. Hindi ko naisip na ang pera at reputasyon ay makakapagpasaya sa inyo. Umiyak si Aria sa yakap ko. Gusto ko lang pong maging sarili ko paminsan-minsan, tay. Lumapit si Abdul at niyakap ang kanyang kapatid mula sa likuran. Dito, ate, magiging sarili mo na talaga. Bumalik kami sa dorm na 3 lang kami. Walang bodyguard, walang private driver, isang lumang pink na taxi lang. Habang nasa daan, nakatingin si Aria sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga estudyanteng nakapila na naghihintay ng bus. Walang nagtutulakan, lahat ay nakangiti at nagbabatian. Bumulong siya nang mahina. Bakit parang masaya silang lahat? Ngumiti si Abdul. Malalaman mo rin, ate. Nang gabing iyon, 10 p.m. Narinig ko ang sigaw mula sa kwarto ni Aria. Tumakbo ako at nakita ang aking anak na nakaupo sa sahig, umiiyak ng humahagulgol, may hawak na basag na telepono. Nagpadala sa kanya ang kanyang mga kaibigan sa Oxford ng mensahe na bullying, sinasabi na bagsak siya sa unang pagkakataon sa buhay niya at nakakahiya siya sa pamilya. Gusto ko na talagang mamatay, tay. Napaluhod ako sa tabi ng aking anak. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, umiyak ako sa harap ng aking anak. Nakatayo si Abdul sa pintuan ng kwarto. Seryoso ang mukha niya. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo ko. Tay, kung hindi gagaling si ate bukas, titigil na ako sa pag-aaral dito at babalik ako sa London kasama si ate para magkaroon ng depression. Ang banta ng aking anak ay mas mabigat kaysa sa banta ng kalaban sa negosyo ng daan-daang beses. Inangat ko ang ulo ko at tumingin sa kanilang dalawa at nagsalita ako ng may nanginginig ngunit matatag na boses. Hindi. Hinding-hindi ko papayagan na mawalan pa ako ng isa pang anak. Bukas ng umaga, hahanap tayo ng paraan upang gumaling kayo ng tuluyan sa paraan ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang paraang iyon, ngunit nakaramdam ako ng isang enerhiya na nagsisimulang bumuo sa paligid namin tulad ng ugat ng Nara na lumulusot sa lupa, naghahanda para sa isang malaking bagyo. Ang bagyo na tinatawag na katotohanan. 5 a.m., hindi pa ako natutulog. Nagsisigarilyo ako sa pangatlong pagkakataon sa balkonahe ng dorm, nakatingin sa unang liwanag ng araw sa malaking puno ng Nara. Lumabas si Abdul, may hawak na 2 baso ng mainit na Ovaltine. Tay, kinontak ko na si Professor Reyes. 8 a.m., dadalhin niya tayo sa Bahay Pag-asa ang Center para sa Child and Youth Psychiatry na binuksan niya noong nakaraang taon. Tumango ako nang hindi nagtatanong ng anuman. Eksaktong 8 a.m., isang puting van ang sumundo sa aming 3. Walang mamahaling karatula, tanging isang sticker lang ng pink heart sa bintana. Ang driver ay si Professor Reyes mismo. Ngumiti siya nang singkit ang mata. Halika na po, Ginoong Sheikh. Ngayon hindi tayo gagamit ng meeting room. Gagamit tayo ng bahay. Umalis ang sasakyan sa Maynila, patungo sa kanluran ng halos 2 oras. Sa huli, lumiko ito sa isang bato-bato na kalsada na puno ng palayan. Ang Bahay Pag-asa ay nakatayo sa gitna ng luntiang palayan. Ito ay isang simpleng puting wooden house na may 2 palapag. Sa paligid ng bahay, may daan-daang puno ng nara na nakatanim at may malaking lawa na puno ng mga isdang tilapia. Kumunot ang noo ko. Ito ba ang isang psychiatric hospital? Tumawa ng mahina si Professor Reyes. Hindi po ospital. Ito ay isang bahay kung saan ang mga bata ay pumupunta hindi para gamutin, kundi para manirahan, kasama ang isang bagong pamilya ng pansamantala. Pumasok kami. Halos 20 teenager ang nakaupo ng pabilog sa ilalim ng malaking puno ng nara. Mayroong payat na bata, mayroong malalim ang mata, mayroong puno ng peklat. Lahat sila ay tumatawa tungkol sa isang bagay. Isang batang lalaki ang tumakbo patungo kay Professor Reyes. Kuya Doc, ngayon, ang tilapia ko ay lumaki na ng 2 cm ulit. Niyakap ni Professor Reyes ang bata. Magaling, mamayang gabi, kakain tayo ng kanin at adobo. Nakatayo si Aria nang walang kibo. Malaki ang mga mata niya. Mahigpit na hinawakan ni Abdul ang kamay ng kanyang kapatid. Dinala kami ni Professor Reyes sa isang sala na gawa sa kawayan. Walang mamahaling silya, walang malaking screen, tanging cotton mat at isang lumang electric fan. Humarap siya kay Aria ng direkta. Anak,
Dati naramdaman mo ba na ikaw ay isang grade at reputasyon lang ng pamilya, tama? Tumulo ang luha ni Aria, dahan-dahan siyang tumango. Ngumiti si Professor Reyes. Dito, tutulungan ka namin na hanapin muli ang iyong sarili. Hindi sa gamot, hindi sa Western therapy, kundi sa 4 na simpleng bagay: lupa, tubig, hangin, apoy. At ang panglima, mga kaibigan na dumaan na sa parehong sitwasyon. Pagkatapos ng 3 araw, nangyari ang isang bagay na hindi ko inasahan. Sa unang araw, inutusan si Aria na alagaan ang mga puno ng Nara. Kailangan niyang magdilig ng puno at kausapin ang puno araw-araw. Sa simula, nagreklamo siya na walang kuwenta. Ngunit ng gabing iyon, bumalik siya ng nakangiti. Tay, pinapakinggan ako ng puno ng Nara. Sa pangalawang araw, ipinaris siya sa isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Neneng. Si Neneng ay nagtangkang magpakamatay ng 2 beses dahil sa bullying tungkol sa kanyang katawan. Inutusan silang dalawa na magluto ng magkasama. Si Aria, na hindi pa nakakapasok sa kusina simula pagkabata, ay kailangang magdikdik ng sili at sibuyas gamit ang sarili niyang kamay. Nang gabing iyon, sinabi niya sa akin, "Hindi ko alam na ang pagluluto para sa ibang tao ay nakakapagpainit pala ng puso ng ganito." Sa pangatlong araw, full moon, nagtipon ang lahat ng bata sa ilalim ng malaking puno ng Nara. Sinuot nila ang mga kandila ng pabilog at nagpalitan ng kuwento tungkol sa sakit na matagal na nilang itinago. Tumayo si Aria sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Dati, inakala ko na kung hindi ako perpekto, wala akong halaga. Pero ngayong gabi, alam ko na may halaga ako dahil buhay pa ako. At may mga kaibigan ako dito na nagmamahal sa akin kahit hindi ako perpekto. Nagpalakpakan ang lahat ng bata at kumanta ng kaibigan. Habang buhay ng malakas, umaalingaw-ngaw sa palayan. Nakatayo ako at nanonood mula sa madilim na sulok at hindi tumigil ang pag-iyak ko. Niyakap ako ni Abdul sa balikat. Galing na si ate, tay. Sa ika-4 na araw ng umaga, lumapit sa akin si Aria. Magulo ang kanyang buhok, ngunit ang mga mata niya ay maliwanag. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpaluhod sa akin sa harap ng lahat ng bata. Tay, humihingi po ako ng pahintulot na huwag nang bumalik sa Oxford. Gusto kong mag-aral dito. Gusto kong maging child psychiatrist tulad ni Doc Ed. Gusto kong tulungan ang mga bata na naging katulad ko. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at lumapit para magmano kay Professor Reyes ng 3 beses. Salamat po. Salamat po sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Salamat po sa pagligtas sa pamilya ko. Itinayo ako ni Professor Reyes at ngumiti ng singkit ang mata. Ginoong Sheikh, ang puno ng Nara ay hindi kailanman nangangailangan na may magbigay galang dito. Yumuyuko lang ito upang dumaan ang hangin at balang araw, magbibigay ito ng lilim sa buong mundo. Tiningnan ko ang mga puno ng Nara sa paligid. Ang mga dahon nito ay dahan-dahang nanginginig na parang ngumingiti sa akin. Naintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay kasing ganda ng sinuman. Hindi dahil sa matataas na gusali o pera, kundi dahil sa puso na yumuyuko upang itaas ang iba. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang natitirang 2 kong anak na babae. Mag-impake na kayo ngayon. Naghihintay ang eroplano. Mag-aaral kayo sa Maynila simula sa susunod na semestre. Hindi ko pa ito ipinahayag sa mundo, ngunit sa loob ko, alam ko na, nagaganap na ang himala. At ang pangalan nito ay Pilipinas. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm ng mag-isa. Nagpaalam sina Abdul at Aria na mananatili sa bahay Pag-asa ng 2 o 3 araw pa. Sabi nila, gusto nilang tulungan ang bagong bata na kararating lang. 20 taon na akong hindi nag-iisa. Walang bodyguard, walang secretary, walang driver. Lumabas ako ng dorm ng 2 a.m. Hindi pa natutulog ang Maynila, tanging ang tunog lang ng kuliglig at ang huling bus ang naririnig. Naglakad ako sa tabi ng isang maliit na kanal sa tabi ng universidad. Madilim ang tubig, ngunit ang sikat ng buwan ay sumasalamin ng mahaba at nakita ko ito. Isang napakalaking puno ng Nara ang nakatayo nang nag-iisa sa gilid ng kanal. Ang katawan nito ay yumuko ng halos 90 degrees na parang nagbibigay galang sa ilog. Nakatayo ako at tiningnan ito hanggang sa mapagod ang mga binti ko. At umupo ako sa sementadong daanan. Ang lahat ng mga imahe sa nakalipas na 1 buwan ay bumalik ng sabay-sabay. Ang ulilang bata na gustong mamatay ay ngumingiti na dahil nag-aalaga siya ng tilapia. Ang anak na babae na inakala na siya ay walang halaga
ay nagtuturo na sa mga maliliit na bata na magbasa sa ilalim ng puno. Ang anak na lalaki na hindi nagsasalita ay ngayon ang pinuno ng isang team na gumagawa ng drone para sa disaster relief. At ako, si Sheikh Khaled, na inakala na nabibili ng pera ang lahat, ay nakaupo at umiiyak ng mag-isa sa tabi ng kanal. Itinaas ko ang aking kamay, pinahid ang luha, at nagsalita ng malakas sa unang pagkakataon. Naiintindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat ng matataas na gusali o ng pera sa bangko, kundi ng bilang ng mga puso na kaya nating buhaying muli, dahan-dahang humangin. Ang mga dahon ng nara ay nanginginig na parang tumatango sa akin. Tumayo ako, lumakad ng diretso sa puno ng nara, yumuko at hinawakan ang baluktot na katawan nito. Salamat sa pagtuturo sa akin na yumuko rin. Tumayo ako doon hanggang sa sumikat ang araw. Ang unang liwanag ng araw ay nagpapintura ng ginto sa mga dahon ng nara. Inangat ko ang telepono, kinuhanan ng larawan ang puno ng nara na iyon at ginawa itong wallpaper agad. Ang larawan ng baluktot na puno ng nara na nagbibigay galang sa ilog. Sa ilalim ng larawan, nag-type ako ng isang pangungusap sa Arabe. Kung ang puno ay hindi yumuko, hinding-hindi nito makikita ang langit. Nang umagang iyon, naglakad ako pabalik sa dorm ng walang sapatos. Hindi ko alam kung kailan ito nalaglag, ngunit wala akong pakialam. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Binuksan ko ang maliit na meeting room sa dorm. Nagtawag ako ng pulong sa lahat ng 4 na anak ko. Video call para sa 2 bunsong anak na babae na malapit nang lumipad. Nagsalita ako ng may pinakamahinahong boses sa buong buhay ko. Simula ngayon, ang lahat ng anak ng pamilya Al-Qasimi ay mag-aaral sa Maynila, hindi lang isa sa inyo, kundi lahat ng 4. At ipapahayag ko ito sa harap ng buong mundo sa loob ng 3 araw. Tumahimik ang 4 na anak ko at sabay-sabay silang nagmano sa pamamagitan ng kamera. Opo, tay. Ngumiti ako hanggang sa lumuha ulit. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, ang aking pahayag ay magpapababa sa halaga ng ilang stock ng edukasyon sa Europa at magpapabunga ng libu-libong estudyanteng Arabe na mag-a-apply sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Ngunit sa ngayon, alam ko lang na yumuko na ang puso ko at nakikita nito ang isang bagong kalangitan. Pagkatapos ng 3 araw, nakatayo ako sa entablado ng Grand Ballroom ng Mandarin Oriental Hotel. Sa likuran ko, walang logo ng langis, walang bandila ng UAE, tanging ang larawan lang ng baluktot na puno ng nara na nagbibigay galang sa ilog, 10 metro ang laki, na ipinagawa ko agad. Ang mga reporter mula sa CNN, BBC at Al Jazeera ay siksikan sa silid. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Itinaas ko ang aking kamay upang humingi ng katahimikan. Ngayon, hindi ako nagpapahayag ng pagbili ng bagong kumpanya o pagpirma ng bilyong-bilyong barel ng langis. Nagpapahayag ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa buong buhay ko. Lumingon ako at tinawag ang 4 na anak ko sa entablado. Sina Abdul, Arya at ang 2 kong bunsong anak na babae na kararating lang kagabi. Silang 4 ay nakatayo ng maayos, nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may parehong mensahe sa harap. Nag-aaral ako sa Maynila at masaya ako. Malakas ang tunog ng mga shutter. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita ng malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ako, si Sheikh Khaled bin Talal Al-Qasimi, ay nagpapahayag sa mundo ngayon na ang lahat ng aking anak ay magtatapos ng bachelor's, master's at PhD sa Maynila, Pilipinas. Hindi sa London, hindi sa Boston, hindi sa Paris, kundi sa Maynila. Tahimik ang silid ng 3 segundo pagkatapos ay sumabog sa sigaw at mga tanong. Ginoong Sheikh, biro lang ba ito? Ano ang dahilan? Paano ang reputasyon ng pamilya? Itinaas ko ulit ang aking kamay at sinabi ang pangungusap na sinanay ko sa sarili ko sa loob ng 3 gabi. Dahil ngayon ko lang nalaman na ang tunay na edukasyon ay hindi sinusukat ng QS ranking o ng tuition fee bawat taon, kundi kung ilang tao na gustong mamatay ang ginawa nitong gustong mabuhay ulit. Kaya ng Pilipinas na gawin iyon, samantalang ang sistema ng edukasyon na pinuri ko ay halos kinuha ang buhay ng 2 kong anak. Niyakap ko ng mahigpit ang aking 4 na anak. Tumulo ang luha sa mukha ko. Dati, inakala ko na ang kadakilaan ay ang tumayo ng diretsyo at hamunin ang hangin. Ngunit ang 1 buwan sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay ang marunong yumuko upang dumaan ang hangin at balang araw,
kaya nating abutin ang langit nang hindi nababali. Itinuro ko ang larawan ng puno ng Nara sa likuran. Ang puno ng Nara ay hindi kailanman tumatayo ng diretso ayon sa libro, ngunit ang ugat nito ay ang pinakamalalim sa mundo. Nagbibigay ito ng lilim sa buong mundo, at ang bunga nito ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa inakala ng sinuman. Lumingon ako sa mga reporter at ngumiti habang lumuluha. Hindi ko sinasabi na kailangang mag-aral ang lahat sa Pilipinas. Sinasabi ko lang na kung balang araw, ang inyong mga anak ay nagsimulang magsalita ng salitang, "Hindi ko na kaya," dalhin niyo sila dito. Tingnan niyo kung paano ang mga ordinaryong tao na may malaking puso ay kayang pagalingin ang mga taong wasak. Tahimik ulit ang silid, at pagkatapos, malakas ang palakpakan na tumagal ng 3 minuto. Ang reporter mula sa BBC ang huling nagtanong, "Ginoong Sheikh, ano sa tingin niyo ang hindi pa alam ng mundo tungkol sa Pilipinas?" Ngumiti ako ng pinakamalapad sa buong buhay ko at sumagot sa isang pangungusap na inihanda ko. Ang Pilipinas ay may pagyuko na nawawala sa mundo, ang pagyuko ng puso na handang yumuko upang itaas ang ibang tao. Dahan-dahan akong yumuko sa harap ng daan-daang kamera. Ito ang unang pagkakataon na yumuko si Sheikh Khaled sa sinuman maliban sa Diyos. At naramdaman ko na sa sandaling iyon, ako ang pinakamataas sa buhay ko. Dahil pumayag akong yumuko tulad ng puno ng Nara na ngumingiti sa akin mula sa bawat sulok ng Pilipinas. 1 taon ang lumipas na parang isang panaginip. Ngayon, nakatayo ako ulit sa NAIA, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang emergency landing. Ito ay ang pagbubukas ng ugat ng Nara Foundation, ang pinakamalaking scholarship fund sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Nakasuot ako ng simpleng puting t-shirt na may nakaborda na, "Dati akong mayabang pero tinuruan ako ng Nara na yumuko." Sa tabi ko ang aking 4 na anak. Si Abdul ay nasa 2nd year, mechanical engineering sa UP, may GPA na 3.98. Si Arya ay nagpa-practice sa huling taon ng child psychiatry sa UP. Ang 2 kong bunsong anak na babae ay nag-aaral sa high school sa UP Integrated School at silang 4 ay mga volunteer sa Bahay Pag-asa tuwing weekend. Itinaas ko ang mic at nagsalita ng malakas, umaalingaw-ngaw sa buong airport. Ngayon, formal kong ipinapahayag, ang ugat ng Nara Foundation ay magbibigay ng full college scholarship sa 1,000 kabataang Arabe bawat taon. Lahat sila ay kailangang mag-aral sa Pilipinas at kailangang bumalik sa kanilang sariling bansa upang paunlarin ito ng hindi nalilimutan ang isang prinsipyo. Yumuko upang itaas ang iba. Malakas ang palakpakan hanggang sa nanginginig ang bubong ng airport. Lumingon ako kay Professor Reyes na nakatayo at nakangiti ng singkit ang mata sa tabi ng entablado at yumuko ako ng 90 degrees sa pangalawang pagkakataon sa harap ng publiko. Salamat Pilipinas. Salamat sa pagligtas sa buhay ng aking pamilya at salamat sa paggawa sa akin na isang mas mahusay na ama. Ang unang grupo ng 500 kabataang Arabe ay nakatayo ng nakapila, may hawak lang na isang backpack at ang kanilang mga mata ay nagniningning tulad ng kay Abdul noong nakaraang taon. Bumaba ako sa entablado at niyakap ang bawat bata. Bumulong ako sa kanilang tainga, "Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan. Dito, walang umaasa na maging perpekto kayo. Ang inaasahan lang ay magiging masaya kayo." Nang gabing iyon, dinala ko ang aking 4 na anak pabalik sa Bahay Pag-asa. Umupo kami ng pabilog sa ilalim ng parehong malaking puno ng Nara, sinindihan ang mga kandila ng pabilog tulad noong gabing iyon. Itinaas ni Abdul ang baso ng orange juice. Para sa aming magkakapatid na Al-Qasimi, ipinapangako namin na gagamitin namin ang aming natitirang buhay upang ibalik ang utang sa lupa na nagligtas sa amin. Ngumiti si Arya. At hindi namin malilimutan na ang puno na pinakamababang yumuyuko ay ang puno na nagbibigay ng pinakamalawak na lilim. Tiningnan ko ang aking 4 na anak at tiningnan ang puno ng Nara na nanginginig ang dahon sa ilalim ng sikat ng buwan. Nagmano ako ng dahan-dahan sa lupa ng Pilipinas. Sa loob ko, sinabi ko ang huling salita, "Salamat sa pagtuturo sa mayabang na sheikh na ang pagpayag na yumuko ang pinakamataas na punto ng buhay." Dahan-dahang humangin. Ang mga dahon ng Nara ay kumikilos na parang nagpapaalam at sa parehong oras, nagwe-welcome ng libu-libong bagong tao. Ang himala ay hindi nagtapos sa NAIA, nagsisimula pa lang ito. At ito ay kakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng ugat na malalim, sa pamamagitan ng katawan na baluktot, at sa pamamagitan ng puso
na pumayag na yumuko. Hindi ako tinalo ng Pilipinas, kundi ginawa akong manalo sa sarili ko. At iyan ang pinakamalaking tagumpay. Wakas,